Wala rong magagawa si Pangulong Duterte sa mataas sa presyo ng langis. Sa talumpati sa Malacanang, sabi ng Pangulo, walang buffer o reserbang langis sa Pilipinas. Lalo pang araw-lala ang sitwasyon dahil sa iringan ng Amerika at Iran. Kumusta mga boss? Nandito naman tayo dahil meron akong gustong ipakita sa inyo. Dahil alam naman natin lahat, no, na kung saan ang naging issue talaga sa atin dito sa Pilipinas ay dito tungkol sa sa giyera ng US at Iran. So, eto kasi nakakapagtaka. Nakakapagtaka ang busy natin dito sa Pilipinas dahil alam naman pala niya itong nangyayaring ngayon ay bakit hindi niya sinabi agad noon, di ba? Bakit hindi niya sinabi na may mangyayaring ganito? So yan, i-play natin. Pakinggan niyo po. Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng giyera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Nakita na natin yan sa lahat ng mga briefers, lalo-lalo na yung galing sa mga foreign governments, na meron silang tinitingnan na posibleng giyera ng taon na 2025. Isang year lang ang ligas, kumbaga. Ang ligas sa tuig na gisulti. 2025, nangyari ang giyera 2026. So, dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan na ito. Pero wala tayong nakitang paghanda at wala tayong nakikita na pagbibigay man lang ng solusyon sa mangyayaring problema sa susunod na mga buwan. Ayun, di ba? Narinig niyo naman yung sinabi niya. Noong 2022 daw ay nabalitaan na natin, narinig na natin to, na may mangyayaring giyera sa 2025. So isang taon lang ang pagitan. No, 2026 ngayon. Di ba? Pero nakakapagtaka, hindi nyo ba naisip? No? Kasi 2022 daw, narinig yung magkakaroon ng giyera. 2022 daw, narinig niya. Pero nung panahon na yan, 2022, ay nangangampanya pa lamang sila bilang presidente at vice presidente. Na kung saan kinikilala natin noon, tinatawag natin noon na unity team. Di ba? Nakakapagtaka, paano niya nalaman at nasabi, no? Kasi ano 'yan, manghuhula. Di ba? merong nakikitang no? Nangyayari sa kasalukuyan. Kasi nakakapagtaka, paano niya nasabi na 2022 daw ay narinig na niya. Tapos wala man lang ginawang paghahanda ang administrasyon ngayon. Dapat noon pa lang kasi bati naman sila, di ba? Noong 2022, bati sila noon kasi tinatawag natin o kinikilala natin na unity team sila. O, di ba dapat kung nakakita niya at narinig niya pala na pwede may mangyayari sa kasalukuyan, no? Ay sinabi niya agad kay Pangulong Bongbong Marcos noon para nakapaghanda sila. Di ba? Kasi bating-bati pa sila niyan. Okay pa sila niyan. Di ba? Kapagtaka. Tapos ngayon, na kung saan, ay ito na nga, nangyari na nga, yung giyera na nahuhulaan niya noon, no? Na kung saan, ginagawa niyang panira sa administrasyon ngayon. Wala daw, kita nyo naman, wala daw paghahanda ang administrasyon ngayon. Noong 2022 pa lang daw yan, narinig na natin. Pero hindi ko narinig, baka siya o yung mga umiidolo sa kanya. Baka narinig nyo, inilihim nyo kasi, hindi nyo sinabi. Para makapaghanda ang Pilipinas, no? Makapaghanda ang administrasyon ngayon. Nakapagtaka dito, 2022 pa lang ay narinig niya. Tapos 2022 pa din yung pangangandidato nila. Di ba?
So, parang nakakalito, no? Kung paano nangyari yun. Di ba? At kung alam niya pala noon, 2022, dapat sinabi niya agad, no? Na PBBM, may mangyayari sa 2025 ngayon. Kailangan maghanda tayo. Kasi yung time na yan, yung panahon na yan, ay bati pa sila ni PBBM. Diba? So, nakakaloka. No, nakakaloka na mali yung ano eh. Sana sinabi niya kung ano rin buwan para malaman natin. Di ba? So, ito pa. Meron pa isa. Marami ang galit kay PBBM dahil tumataas daw ang presyo ng petrolyo. Wala man lang daw ginagawa ang Pangulo. Bakit ganyan kayo? Di ba? Eh, itong nangyari na to, pagtaas ng petrolyo na to, ay nangyari din sa administrasyon ni Duterte noon. So, okay. Pakita ko sa inyo. Kasi para makita nyo, no, para malaman nyo, ayan, i-play natin. Wala rong magagawa si Pangulong Duterte sa mataas na presyo ng langis. Sa talumpati sa Malacanang, sabi ng Pangulo, walang buffer o reserbang langis ang Pilipinas. Lalo pang araw-lala ang sitwasyon dahil sa iringan ng Amerika at Iran sa Middle East. At kapag tumaas ang presyo ng langis, kadalasan daw sumusunod dito ang presyo ng ibang bilihin. Now, you can crucify me if you want. Behead me if you want in public. I cannot do anything about the oil. So ayun, narinig nyo naman, di ba? Tumaas ang petrolyo nung panahon niya, pero anong ginawa? Di ba? Anong nangyari? Di ba? Bakit ganon? Galit na galit kayo kay PBBM sa pagtaas ng petrolyo ngayon, na samantala itong si Pangulong Bongbong Marcos ay sinusolusyonan ang problema. Di ba? Na kung saan, no, nag-ano siya ng emergency power, no? Para makontrolado niya yung pagtaas ng pamiliin. So meron siyang ginagawang solusyon. Di ba? Para hindi magaya dati na walang ginawa, no? Pinabayaan kaya tumaas ng tumaas yung presyo ng mga pamiliin noon sa panahon ni Tatay Digong nyo. Bakit hindi kayo nagwala noon? Samantala ngayon na kung saan may ginagawa ang Pangulo, may ginagawa ang administrasyon, may solusyon na naiisip si PBBM para makontrolado, no? Para hindi gaano tumaas yung presyo ng mga pamilihin, ay galit na galit pa rin kayo sa kanya. Hindi nyo ba naaalala itong sa panahon ni Tatay Digong na kung saan nangyari din ang ganitong sitwasyon ay sabi niya walang magawa. Di ba? Tapos ngayon, sa Pangulong Marcos ngayon, galit na galit kayo samantala sinusolusyonan yung problema sa bansang Pilipinas para hindi mahirapan ang mga Pilipino. Tapos galit pa rin kayo. 'Di ba? Ayan, narinig nyo na mismo sa iniidolo nyo. Wala daw siyang magawa sa pagtaas. Pero kay PBBM na kung saan agad naman siya nag-utos, 'di ba? Tapos ngayon, galit pa rin kayo sa kanya. Napakatanga naman, napakabobo naman. Paano? Pikit ng pikit, hindi makakita kung ano yung ginagawa, kung ano yung magandang ginagawa ni PBBM dito sa bansang Pilipinas. Kasi gusto nyo, kayo lang yung magaling. Gusto nyo, yung iniidolo nyo lang ang number 1 sa puso nyo. Pero kayo lang. Kasi kami, dilat kami at nakikita namin, naririnig namin kung ano yung katotohanan. So yun mga boss, maraming salamat sa patuloy na nanonood dito sa Noy P Mind. Ingat po kayo palagi.